Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Maging sa ating mga live viewers na nanonood ngayon. Naway ang kanyang presensya ang ating maramdaman ngayong gabing ito. At inaanyayahan ko nga po ang lahat ng nandito sa church natin ngayon na tumayo at atin pong kantahin ang dakilang katapatan dahil ang ating Diyos ay kailanman ay naging tapat sa atin. Yang kay buti ng aking Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Tulad ng pagsikat ng gintong araw, nagbiuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Yes, Lord. Katula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Hallelujah, Panginoon. Yes, oh hallelujah. Panginoon, kailanman Panginoon, hindi ka nagbago noon, ngayon, Panginoon. Kayo, Lord, ang Diyos ni Moises, kayo, Panginoon, ang Diyos ni Abraham. At hanggang ngayon, Panginoon, kayo pa rin, Panginoon, ang Diyos na aming sinasamba, Lord God. And Lord, Panginoon, hindi ka po nagbago sa amin, Panginoon, at maraming salamat, Lord God. Even though, Lord God, na kami, Panginoon, ay nagkukulang sa inyo, Lord God.
you remain faithful to us, Lord God. And Lord, and yan po, Panginoon, ang aming rason, Panginoon, na dapat ka po naming papurihan, Lord God. At sa buhay, Panginoon, ni Jesus, Lord God, na siyang nagligtas po sa aming lahat. Even though we're not worthy, Lord God, Jesus Christ is worthy, Lord God. And thank you so much, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, ngayong gabing ito, Lord God, na magtipon-tipon po kami, na mayroon pong isang layunin, Panginoon, at yun ay itaas ka po, Panginoon, at sama-sama pong manalangin, Panginoon. At Lord, lahat po nawa ng panalangin po ng bawat isa na nandito, Panginoon, ay inyo pong marinig, Panginoon, at gawin niyo po kaming karapat-dapat, Panginoon ko. Lord, thank you, Panginoon, sa oras pong ulit itong, Panginoon, na inyong ginawa, Panginoon, sa amin, Lord God. And Lord, kayo na pong bahala, Panginoon, sa magpapahayag ng inyong mga salita, Lord God. Itago niyo po siya sa inyong tabi, Panginoon, at hindi po namin makita ang inyong kahinaan, bagkus kayo po ang aming makita, Panginoon ko. Lord, buksan niyo, Panginoon, ang aming puso't isipan, Lord God, at Panginoon, itatak niyo, Panginoon, ng mensahe niyo, Panginoon, sa amin ngayong gabing ito, Lord God. And Lord, amin po itong itatanim, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, at alalahanin, Panginoon, sa oras, Panginoon, na amin tong kailangan, Lord God. Lord, thank you, Panginoon, dahil napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Thank you so much, Panginoon, sa pang-araw-araw na paggabayan niyo po sa amin, for the provision, for the strength, for the knowledge and wisdom, Panginoon. And Lord, we dedicate everything to you, Lord God, because we know, Panginoon, that you are the God, Panginoon, that never change, Lord God. Thank you, Panginoon, and we give the highest praise and adorations to your name. Amen. At tinatawagan ko na po si Pastor para tayo ilid, para ipahayag ang message tonight. Yan, praise the Lord. Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Yan, masaya ba tayo na nandito ngayon sa bahay-sambahan ng ating Panginoon? Yan, praise the Lord. Alam ko na tayo pong lahat ay nakahanda na magpuri, sumamba, at manalangin sa ating Panginoong Diyos sa gabing ito. At sa gabing ito, bago tayo pumunta sa ating pananalangin, nais ko munang magbahagi muna ng mensahe ng ating Panginoong Diyos na siyang pagbulay-bulayan po natin ngayong gabi. At alam ko na kabisado niyo na to, napakinggan niyo na tong verse na ito, pero po napakaganda po yung sinabi ng verse na ito na alam ko na ito po yung pinanghahawakan natin na pangako ng ating Panginoon. Open your Bible in the book of Matthew, chapter 6, verse 33 to 34. Ayan. Alam ko na kabisado niyo na to. Oray no, agit idda kayo, nagtugtugaw kayo, kabisado niya na po. Pero po ngayong gabi, ito po yung pagbulay-bulayan po natin. At nawa po, ito po yung magsilbing encouragement, magpalakas sa ating spiritual na buhay. Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Dito po makita po natin, ito po yung isang pangako ng ating Panginoong Diyos sa mga taong nagtitiwala, sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Kung babasahin po natin yung title po nito, in the book of Matthew chapter 6 verse 24, ay Diyos o Kayamanan. Dito po sinabi niya na Diyos o kayamanan ang pagpipilian ng tao dahil walang, sabi niya sa verse 24, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa, hahamakin ang ikalawa. Hindi nyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Makita po natin dito na sinabi ng author na ito, sinabi dito na walang alingkod na walang alipin na makapaglilingkod ng sabay.
mamimili sa Diyos o sa kayamanan. Kaya nga sinabi niya sa bandang baba din na wag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay, sa inyong kakainin, iinumin, dadamtin. At sabi pa niya dito sa bandang baba na meron bang, bakit kayo nababalisa tungkol sa mga dito, tungkol sa mga bakit kayo nababalisa sa pananamit? Isipin ninyo, sabi niya, ba't kayo nababalisa, ba't kayo, other word lang balisa? Ba't kayo nag-aalala sa inyong idadamtin, sa inyong iinumin, sa inyong kakainin? Kasi nga po minsan ang tao, lagi tayong nag-aalala, minsan lalo na kapag wala tayo financially. Wala tayong maibili ng bagong damit, rot nagibadbado tayon, awanti pang ukay-ukay tayon. Di ba? Sa ating mga kakainin, ang kaya lang ng budget natin ay toyo sa umaga, toyo sa tanghali, toyo sa gabi, sardinas sa umaga. Pero bakita po natin dito na ang tinutukoy dito, sinasabi dito na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay. At sabi niya dito in Matthew 6:33 na but seek ye first the kingdom of God. Huwag tayong mabalisa kung tayo po ay nananampalataya at kung tayo po ay inuuna natin ang ating Panginoong Diyos. Kasi nga po, kung babasahin po natin in the book of Matthew chapter 6 verse 24 pababa, tinatalakay niya dito na yung mga, sinabi niya yung mga ibon hindi nagtatanim pero kumakain. Tingnan niyo ang bulaklak sa parang na ang ganda ngayon, kinabukasan malalanta. Sinasabi niya dito na sabi niya how much more kayong mga anak niya. Ba't kayo mababalisa? Ba't kayo problema? Ba't kayo nag-aalala sa inyong kakainin, daramtin at iinumin? Tapat ang inyong amang nasa langit. Pero, sabi niya dito, in verse 33, tapat ang Diyos, papakainin ng Diyos, bibigyan ng kanyang pangangailangan, ang mga nananampalataya, ang mga sumasamba sa Kanya, kapag tayo po inuuna natin, binibigyan natin ng halaga ang kaharian ng Diyos. Ito po yung pangako niya. Simula po nung tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon, ito na po yung ibinigay niya na yung pangako niya sa atin bilang kanyang anak, bilang kanyang lingkod. Sa pinag-aaral po natin sa ating Sunday School na growing in the knowledge of Christ, na dapat tayo mga mananampalataya ay lumalago sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinasabi niya din dito in the book of Matthew chapter 6 verse 33 na habang sinisik natin ang ating Panginoon, habang binibigyan natin halaga ang Panginoong Diyos, yung King natin, yung kingdom ng ating Panginoon, ay nakikilala natin siya, lumalalim ang ating pananampalataya at yung pangako niya ay naibibigay sa bawat isa sa atin. Kaya nga sinabi niya dito, yung mga taong nananampalataya sa Kanya, yung mga taong inuuna siya, higit sa anumang mga bagay, ay wag nang mamblema dahil ang Diyos iproprovide niya ang Kanyang pangangailangan. Kaya nga tayo mga mananampalataya, huwag tayong mabalisa sa anumang mga bagay. Yung mga problema po natin. Dahil ang pangako ng Diyos in the book of Matthew chapter 6 verse 33, kapag inuuna natin ang karyan ng Diyos, inuuna natin ang Diyos sa ating mga buhay, binibigyan natin ng halaga ang ating Panginoon sa ating mga buhay, hindi na tayo magkukulang dahil ang Diyos ang siyang magpro-provide na ng ating pangangailangan. Sinabi niya dito, ito yung pangako niya. Unahin natin siya lagi sa ating mga buhay. Magkaroon tayo sa King at sa kingdom ng ating Panginoon, sa Diyos Ama, sa Hari ng mga hari, at sa Kanyang kingdom. Magkaroon tayo ng devotion sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga po, sabi ko nga, habang tayo po sinisik natin siya, habang tayo po nagkakaroon ng devotion sa ating Panginoon, mas na lumalalim ang ating pananampalataya, mas tumitibay ang ating pananampalataya,
mas nakikilala natin siya ng lubusan sa ating mga buhay. Kasi habang tayo nagdi-devotion o ginagawa natin sa devotion, nananalangin, nakipag-usap sa Kanya, yung relationship natin ay lalong dumidikit habang tayo po ay nananalangin sa Kanya. Habang tayo po ay nagdi-devotion, tayo po ay nagbabasa ng Bible. At yung Bible, dito makita po natin kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Kung ano yung mga pangako niya, kung ano yung hindi dapat nating gawin, at kung paano tayo lumakad ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya nga sabi niya dito, ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kariyan ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kasi habang nakikilala natin siya, the more na nagiging close tayo sa ating Panginoon, andoon na kung ano yung ayaw niya, malalaman natin. Na habang tayo po'y nagdi-devotion, habang pina-priority natin ang Diyos sa ating mga buhay. Ibaga tayong langanan, dapat i-priority natin ang Diyos. Kaya nga sabi nga sa isang kasabihan, if God is on the top, blessing will not stop. Naniniwala ba kayo doon? Kapag ang Diyos ang nasa on lagi, ang pagpapala ay hindi titigil. Pagkos dadaloy, ibubuhos niya ang patuloy na pagpapala sa mga taong ipina-priority siya. Sa mga taong inuuna siya lagi sa kanyang buhay. Kaya ito yung pangako niya. Yung mga taong nananampalataya sa Kanya, yung mga taong sinisik lagi siya, yung taong laging lumalapit sa ating Panginoon, yung kanyang relasyon ay nagbibuild siya ng relasyon sa ating Panginoon, ay sila yung mga taong ipoprovide ng Diyos ang kanyang mga pangangailangan. Kasi nga po, kapag inuuna natin ang ating Panginoong Diyos, itong pangako niya. All these things, sabi niya, ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay niya. Ibibigay niya ang lahat ng mga bagay na ito kapag i-priority natin ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, tayo mga mananampalataya, ito yung pinagkaiba natin sa mga dyan sa labas. Na tayo po na nagtitiwala sa Kanya, na tayo po ay inuuna natin siya sa ating mga buhay, ay andoon yung kasiyahan sa atin na alam natin na kahit wala tayo ngayon, alam natin na andyan ang Diyos na siya magbibigay ng ating mga pangangailangan. Ako po, as my testimony, nung nagsindistino po ako, ang naging motto ko, isang naging motto ko din na napakinggan ko na sinabi niya na, Lord, sa akin ang gawain, sa iyo ang pagkain. Yun ang naging motto ko. Lord, sa akin ang trabaho, sa iyo ang sweldo. Kaya nga sabi ko, nung nagdestino ko, hindi ako nagkulang. Andyan ang Diyos na siyang nag-provide ng aking mga pangangailangan. Ganon din tayo. Kapag pina-priority natin ang ating Panginoon, ay ang pagpapala niya ay patuloy na mararanasan po natin. Kapag tayo po ay laging nagsisik sa Kanya, sa Kanyang kaharian, sa Kanyang mga gawain, sa devotion natin sa ating Panginoong Diyos, yung pina-priority natin siya sa lahat ng ating, sa lahat sa atin. Kaya in verse 34, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. Kaya nga, sinasabi niya din dito na tayo po, bilang isang lingkod, tayong nagtitiwala sa Kanya, pina-priority natin siya sa ating mga buhay. Kung walang-wala tayo ngayon, kapag may problema tayo ngayon, sapat na ang problema natin. Hayaan na natin ang susunod na bukas. Kasi nga po, sa umaga, sa araw na ito, sa buong maghapon na ito, magtatagumpay po tayo dahil andyan ang Diyos ang siyang mag-provide lahat ng ating mga pangangailangan. Pangangailangan financially, materially, emotionally. Sabi nga, lahat ng ito ibibigay niya sa atin. Lahat ng mga dinidesire po natin. Kahit na may mga problema tayo ngayong araw na ito, at the end of the day, andyan ang Diyos na siyang patuloy na magpapalakas sa atin. Bukas, panibagong problema na naman. At panibagong problema na naman bukas, alam natin na sa buong maghapon, magtatagumpay na naman tayo. Dahil alam natin andyan ang Diyos. Sa bawat araw na lumilipas sa ating mga buhay,
may mga panibagong problema tayong kinakaharap. Huwag tayong mabalisa sa mga bagay na iyon. Dahil sabi ko nga nung Sunday school na we are more than conqueror. Lagi na tayo nananagumpay dahil tayo po ay nagtagumpay ng ating Panginoong Hesus sa sanlibutan ito. Tayo mga mananampalataya ay patuloy na magtatagumpay ngayon, bukas at sa mga susunod na taon ng ating buhay na habang tayo po'y nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ngayong gabi, ito po ay paalala muli sa bawat isa sa atin. Alam kong alam ninyo ito in the book of Matthew chapter 6 verse 33 and 34 na bilang isang mananampalataya, wag nating ilagay sa huli ang ating Panginoon. Bagkus unahin natin siya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pagkakataon at makikita po natin yung pagpapalang ibibigay ng Diyos sa atin. Ngayong gabi, tayo po ay manalangin sa Kanya. Tayo po ay hingi ng ating mga pangangailangan. Tayo po ay hingi ng ating mga gusto sa ating Panginoon. Malaya tayong humiling sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay binigyan ng karapatan ng Diyos na Kanyang maging anak simula nung tayo pinanampalataya sa Kanya at bilang Ama natin, nakikinig siya sa ating mga pangangailangan. Nakikinig siya sa ating mga daing. At kapag tayo po'y naging priority natin ng ating Panginoong Diyos, ang lahat ng mga hinihiling po natin, ang lahat ng mga ninanais po natin, lahat ng ating mga pangangailangan ay ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. At patuloy tayong bibigyan ng katagumpayan dahil sa buong maghapon, ang Diyos ang siyang patuloy na magbibigay ng kalakasan. Sa buong maghapon, kung may mga pangangailangan tayo, andyan ang Diyos siyang nagproprovide ng ating mga pangangailangan. Sa lahat ng ating kailangan sa buong maghapon, di natin namamalayan, di natin napapansin, andyan pala ang Diyos na siya nagbibigay ng ating kailangan. Sa buong maghapon, kailangan natin ng lakas. Siyang nagbigay ng lakas natin? Ang Diyos. Nakasurvive tayo sa buong maghapon dahil yan sa pagpapala sa grasya ng ating Panginoon. Meron tayong kinain sa buong maghapon dahil yan sa grasya ng ating Panginoon. Hindi dahil sa kung anong meron tayo, kundi dahil sa ating Panginoon. Ngayong gabi, dadako po tayo sa ating pananalangin. Tayo po ay, sabi ko nga, tayo po ay hihiling muli sa ating Panginoon. Alam ko na nakahanda na po tayo. Lagi nating tatandaan. Matthew chapter 6 verse 33. Pwede natin yan i-claim kapag lagi nating inuuna ang Diyos, priority ang Diyos sa ating mga buhay. Hiniling ko na tayong lahat ay tumayo. At awitin nga natin yung awiting Seek ye first the kingdom of God. At pagkatapos nun, pumunta po tayo sa lugar kung saan po tayo mananalangin. Punta na po tayo sa lugar kung saan tayo mananalangin.
corporate prayer. Sino po yung mga may prayer request? Kanino? Yan. Yan, pag-pray po natin si Brother Sandray. Healing po sa kanya. Sino pa po? Yan, pag-pray po natin si Brother Miles sa kanyang board exam. Yan, pag-pray po natin si Angel, healing sa kanya at sa kanyang NAT exam. Yan, alisin yung wisdom din. Anong pangalan? Floro? Rodolfo? Kamba, yan. Recovery, healing din. Mag-exam. Yan, pag-pray po natin yung mga estudyante na mag-exam at yung mga magtitake ng board. Meron pa po ba? Yan, kung wala na, tayong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin at sama-sama nating ipanalangin yung mga prayer requests sa gabing ito. Let us pray. Father God in heaven, sa oras pong ito muli kami ay lumalapit sa iyong banal na trono na nagkakaisa Panginoon na humihingi ng iyong tulong Panginoon. At tinatas po namin Panginoong Diyos sa mga kapatiran po namin na nangangailangan ng panalangin. Lord, tinatas po namin si Sandray Panginoon, si Angel Panginoong Diyos at Brother Rodolfo Panginoon Kamba na siyang may iniinda Panginoon na sakit ngayong gabing ito. Lord, ikaw pong patuloy na tumulong sa kanila. Patuloy Panginoong Diyos, ibigay mo po ang kompletong kagalingan na nanggagaling sa iyo. Alam po namin Panginoong Diyos na sa pamagitan ng iyong kapangyarihan ng aming mga karamdaman ay gagaling Panginoon. Salamat Panginoong Diyos dahil yan po ang pangako mo sa na bawat umihiling sa iyo, Panginoon, na kapag kami umihiling ng kagalingan, Panginoong Diyos, ay bibigay mo po ito, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa kagalingan, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, naniniwala po kami na sa oras pong ito, ang kalakasan po nila ay maririnyo, Panginoon, dahil ikaw po ang patuloy na magbibigay ng kalakasan at kagalingan sa kanila, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kagalingan, Panginoon. Sa iyo lahat, Panginoon, ang lahat-lahat, Panginoong Diyos, naniniwala po kami na sa oras pong ito, sila na po ay gagaling sa iyong kapangyarihan. At tinatas po namin, Panginoong Diyos, yung mga estudyante na magtitake ng exam, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, na sa iyong mga anak, patuloy, Panginoon, na ikaw magbigay ng karunungan, katalinuhan na nanggaling sa iyo, Panginoon. Paalala mo po sa kanila ang kanilang mga napag-aralan, Panginoon. Hawakan mo po ang kanilang mga buhay, Panginoong Diyos, at patuloy, Panginoon, ipagkalob sa kanila ang kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoong Diyos. At maniniwala po kami na yung mga anak ay patuloy mong pagpapalain at tutulungan, Panginoon. Naniniwala po kami na ipatuloy mong ibibigay, ipagkalob sa kanila ang kanilang mga dinidesire, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na sila po ay nagnanais na makapasa o makakuha ng mataas na score, Panginoong Diyos, at patuloy, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magbibigay sa kanila ng karunungan na nagagaling sa iyo, at patuloy, Panginoon, na kagalingan. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong pagkakalob sa kanila, at tinatas din po namin si Miles, Panginoon, na siya magtitake ng exam. Lord, ikaw po ang patuloy na tumulong sa kabataang ito, Panginoong Diyos. Lord, ikaw po ang patuloy na tumulong sa kanya. Patuloy, Panginoon, na i-remind mo po sa kanya na sa iyo lamang magtiwala, at patuloy, Panginoon, na ipagkakalob mo sa kanya ang kanyang ninanais. Sa oras pong ito, Panginoon, tinatas po namin siya sa iyong harapan, at ibigay mo po, Panginoon, ipagkalob mo po sa kanya ang kanyang kailangan sa kanyang pagtitake ng exam, Panginoong Diyos. At naniniwala po kami na siya magiging positive, Panginoon, ang kalalabasan ng kanyang exam, dahil ikaw po ang tutulong at pagpatuloy magbibigay sa kanya ng karunungan na nanggaling sa iyo. At siya po'y magte-testify kung gaano kakabuti sa kanyang mga buhay. Sa mga kapatid naming ito, Panginoon, na nangailangan ng karunungan, katalinuhan, alam po namin, Panginoon, na magtatagumpay po sila at magsasabi po sila, Panginoon, na napakabuti mo, na napakadakila mo, Panginoon. Dahil sila po'y nagtagumpay at patuloy na magtatagumpay. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. At tinatas din po namin, Panginoon, ang
bawat miyembro po ng iglesyang ito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoong Diyos. Lord, ikaw po ang patuloy na magbigay ng pagpapala, masaganang pagpapala sa buhay po ng bawat isa sa amin. Alam mo po ang bawat pangangailangan po namin. Sinabi mo po sa iyong mga salita na hindi pa po namin nasasabi ang aming mga kailangan. Alam mo po na po ito, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na nakikita mo po ang aming mga buhay, nakikita mo po ang bawat sitwasyon po namin. Alam mo po ang bawat problema po namin, Panginoong Diyos. Alam mo po ang bawat dinadaing po namin. Kaya sa oras pong ito, Lord, bawat anak mo sa lugar na ito ay mararanasan po namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan at ang miracle na gagawin mo po sa aming mga buhay. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na ang katagumpayan ay patuloy na mararanasan po namin. Dahil ikaw ang siyang patuloy na magpapalakas at nagbibigay ng katagumpayan sa bawat isa. Sa bawat anak mo sa lugar na ito, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, na tulungan, palakasin ang aming mga pananampalataya. Patuloy mong i-remind sa amin lagi, Panginoon, nandyan ka lagi sa aming mga buhay. At kailangan po namin sundin ang iyong mga ninanais sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami na sumunod ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kagustuhan, at tulungan mo din po kami, Panginoon, na lagi kang i-priority sa aming mga buhay. I-remind mo po lagi yan sa amin, Panginoon, at kapag lagi namin itong ginagawa, alam po namin, ay ang tulong na nagmumula sa iyo ay patuloy na ibibigay mo po sa bawat anak mo, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa bawat anak mo sa lugar na ito. Alam po namin, Panginoon, na kailanman hindi ka magkukulang sa amin. Sapagkat sobrang pagpapala ang siyang ibubuhos mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. At sa mga leaders po namin, Panginoon, patuloy mo silang tulungan sa aming mga pastor, Panginoong Diyos, kay Pastor Grace, kay Pastor Pader, Panginoon, at siyang nangunguna po sa amin. Lord, ikaw din, Panginoong Diyos, ang tumulong sa kanila, patuloy na palakasin physically, patuloy, Panginoon, ay provide ang kanilang mga pangangailangan, spiritually, Panginoong Diyos, patuloy na patibayin. Dumarating man, Panginoon, yung discouragement sa kanila, Lord, patuloy mong i-remind sa kanila, Panginoon, ng kanilang pinaglilingkuran, Panginoon Diyos, ay ikaw. Patuloy, Panginoon, na tulungan mo din sila, at patuloy, Panginoon, na anuman yung mga suliran din po nila, anuman, Panginoong Diyos, yung mga problema din nila, Panginoon, alam po namin na magtatagumpay din po sila dahil ikaw ang tutulong sa kanila, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat po sa aming mga pastor na ito, Panginoon. Naniniwala po kami na kailanman di mo sila pababayaan at patuloy mo silang tutulungan. Kahit sa mga deacons, Panginoong Diyos, sa mga ibang mga department, Panginoon, na leaders sa church na ito, alam po din po namin, Panginoon, na ikaw din ang bibigay ng pagpapala dahil kami, Panginoon, ay sumusunod sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. At sa aming church building, Panginoon, bawat sulok ng church na ito, Panginoon, i-cover mo po ng iyong mapagpalang kamay. Nakikita mo po ang bawat kailangan po ng aming iglesyang ito. Lord, ikaw po magbigay ng pangangailangan ng aming simbahan. Lord, patuloy, Panginoon, na i-provide mo po financially, Panginoong Diyos, yung mga kakailanganin, Panginoong Diyos, sa mga projects, Panginoong Diyos, sa aming iglesia, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na bahay-sambahan mo po ito at patuloy, Panginoon, na papagandahin mo po. At gagamit ka, Panginoon, ng mga tao upang may provide ang mga pangangailangan ng aming iglesia. At ang mga nagbibigay, Panginoon, Lord, ibalik mo po ng siksik, liglig at umaapon na pagpapala sa bawat nagbibless sa iyong tahanan, Panginoon. Dahil yan po ang pangako mo sa bawat nagbibigay sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Tinaas din po namin yung mga kapatiran po namin na wala sa amin, nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, nasaan man sila naroroon ngayon, Panginoong Diyos. Lord, ikaw din po, Panginoon, ang tumulong sa kanila. Ikaw din, Panginoong Diyos, ang magbigay ng kalakasan sa kanila. Patuloy din, Panginoon, na masaganang pagpapala ang siyang ibuhos mo. Patuloy, Panginoon, i-comfort mo po sila kung dumarating yung panahon, Panginoon, na namimiss po nila ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa amin, Panginoong Diyos. At naniniwala po kami, Panginoon, na sila din, Panginoong Diyos, kahit malayo sila sa amin, andyan ka na lagi nilang kasama. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. At tinatas din po namin ang bawat church activities po namin sa church na ito. Lord, patuloy, Panginoon, na samahan mo po kami, ay yung Banal na Espiritu ang siyang patuloy na
siyang mag-lead sa amin, na siyang mag-convict sa amin, na siyang magtuwid sa amin, Panginoong Diyos. Nawa, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin, ay mabigyan ka po namin ng kapurihan, mabigyan ka po namin ng kaparangalan, Panginoon, maparangalan ka po namin sa lahat po ng aming ginagawa. Lord, ikaw pong kumilos sa bawat ginagawa po namin, gagawin po namin sa mga church activities po namin, sa mga Bible studies po namin, Panginoong Diyos. Lord, ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos sa mga umaatin, Panginoong Diyos. Lord, bigyan mo po, Panginoon, ng kaisipan, Panginoong Diyos, upang mas maunawaan pa, Panginoon, yung mga salita na siyang napapakinggan po namin, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, at sa mga outreaches po namin. Lord, ikaw din, Panginoon, ang siyang kumilos, ang bawat umahatin sa mga Bible studies, outreaches po namin, Panginoon. Kumilos ka sa buhay po ng bawat isa at magipakita mo po kung gaano ka kadakila, kung gaano mo kami kamahal, Panginoon, at kung ano ang gagawin mo sa aming mga buhay. At patuloy, Panginoong Diyos, na ang mga taong hindi pa nananampalataya na siyang makaka-attend sa mga Bible studies, sa mga outreaches, Panginoon, makita po nila na kung sino ka na Diyos, na siyang, kung sino kang Diyos, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon Diyos, na niniwala po kami na ang sa bawat outreaches po namin, ang kasama ka po namin at mayroon kang gagawin sa buhay ng mga umaattend, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Kami mga nandirito, Panginoon, alam mo po ang lalaman ng aming mga puso't isipan. Sa panalangin po namin kanina, Panginoon, narinig mo po, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na sa oras ding ito, Panginoon, ay kumikilos ka na po sa aming mga panalangin. Salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat sa iyong gagawin sa iyong mga buhay. Salamat sa iyong patuloy na pagpapala sa buhay po ng bawat sa amin, Panginoon. We claim, Panginoong Diyos, yung mga pangako mo. We claim, Panginoon, sa mga kasagutan ng panalangin po namin, Panginoong Diyos. Salamat sa gibing ito, Panginoon. Salamat dahil alam po namin na sa church na ito ay patuloy mong pagpapalain sa bawat pamilya, Panginoon, ng bawat isa sa amin ay patuloy na mararanasan ang iyong kadakilaan. Sa aming barangay, Panginoong Diyos, alam din po namin, Panginoon, na patuloy mo ding pagpapalain ang aming barangay, Panginoon, at patuloy mong pasasaganain ang bawat tao sa lugar na ito, Panginoong Diyos. At makita po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na siyang kumikilos sa buhay po namin at sa aming barangay, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Salamat sa katumpayan, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoong Diyos, alam po namin na sa aming pamamahinga mamaya, bukas gigising po kami ng punong-puno ng kagalakan, kapayapaan, dahil ikaw po magbibigay sa amin ito, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. At itinaas din po namin ang mga offering po namin, Panginoon, na ibibigay mamaya. Lord, ikaw pong patuloy na mag-bless sa buhay po ng bawat isa sa amin. At kami magbibigay sa iyo ng aming offering, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Patuloy mong gamitin, Panginoon, ang bawat isa upang may provide ang pangangailangan ng aming iglesia, upang may provide, Panginoon, ang pangangailangan ng iyong gawain, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na ang pagpapala, Panginoon, ay patuloy na mararanasan po namin. Gamit mo po ang mga offering na siyang nalikom sa ikalalawak at ikalalago ng iyong gawain. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dadako po tayo sa ating pagbibigay ng ating handog sa ating Panginoon at awitin po natin, magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Sa Panginoon tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magandang gabi po at pagpalain po tayo bawat isa sa atin.